Pagkatapos ng civil wedding, ay iniuwi ng binata ang mag-iina niya sa condo unit na tinutuluyan niya. Kahit alam ng dalaga na may bahay na ipinagawa ang binata, ay nanatiling tikom ang kanyang mga bibig nang itinira sila ng anak niya sa kondo ng asawa, kaysa sa bahay na siya ang nagdesenyo. Madalas wala sa bahay ang binata, at laging umuuwi ng gabi. Kapag naman nasa bahay lang ang lalaki, ay si Alice naman ang umiiwas sa kanyang asawa. Ang madalas lang nitong kasama, ay ang anak nilang si Angel. "Mommy, wala pa po ba si Daddy?" Tanong ng bata isang gabi. Late na at hindi pa rin umuwi ng bahay ang kanyang asawa. "Wala pa baby, gusto mo ba tawagan natin ang daddy mo?" Pag-aalo niya sa anak na nagbabanta ng umiyak. "Daniel, nasaan ka na ba? Sagutin mo naman ang tawag ko." Mahinang bulong ni Alice, dahil ayaw niyang parinig sa anak na hindi sumasagot ang ama. "Baby, sabi ni Daddy gagabihin daw si Daddy ng uwi, at madaming work sa office. Gusto mo bang ako na lang ang magpapatulog sa'yo?" Pagsisinungaling ni Alice sa anak. Nasanay na kasi ito na ang ama ang nagpapatulog rito sa gabi, at ngayon lang ito hindi umuwi ng maaga. Kahit nakibo indili nila ang isa't isa, ay hindi ito nawawalan ng oras sa anak nila. Baka merong importanteng ginawa, kaya hindi ito sumasagot. Anang isip niya. Pero gabi na at tapos na ang oras ng trabaho. Patuloy na pakikipagtalo niya sa sarili. "Okay mommy," tugon ng anak niya. Bahagya pang nagulat si Alice nang marinig ang boses ng anak. Nakatitig ito sa kanya na parang nagtataka. Ngintian niya ang bata at inakay patungo sa kwarto nito, upang samahan na matulog. Kinabukasan ay iniwan ni Alice ang anak sa yaya nito, upang pumasok ng trabaho. "Good morning." Balik na bati ni Alice sa guard na bumati sa kanya. At nagtuloy-tuloy na sa paglakad papasok ng building nang makita ang asawa. Nakangiti ito kasama ang isang babae, mukhang masayang nag-uusap ang dalawa, at hindi siya napansin ng mga ito na papasalubong. Kumirot ang dibdib ng dalaga sa kaalamang masaya ang asawa, na kasama ang ibang babae. Kaya siguro hindi ito umuwi kagabi, dahil kasama nito ang babae niya. Nagulat si Daniel nang makita ang asawa na makakasalubong nila. Hindi niya malaman kung paano kikilos ng maayos. Hindi siya nakauwi kagabi dahil kailangan siya ni Bernadette. Napansin niyang matamlay ang kanyang asawa, at nakayuko lang itong naglalakad hanggang sa lagpasan sila. "Kausapin mo muna ang asawa mo. Mukhang nakita niya tayong magkasama," ani Bernadette na umagaw ng atensyon niya. Sa asawang sinusundan niya ng tanaw. "Sige. Huwag mong kalimutang tumawag kapag nakauwi ka na," aniya sa dalaga na tangulang ang itinugon at umalis na. Kaagad na pinuntahan ni Daniel ang asawa sa department nito. Ngunit wala ito doon nang hanapin niya. "Chris, nasaan si Alice?" Kaagad na tanong ni Daniel nang makita ang kaibigan ng asawa, na may ginagawa sa table nito. "Oh, ikaw pala sir. Naku, hindi pa dumadating si Alice." "Bakit?" Nagtatakang balik tanong ng dalaga. Bakit hahanapin ni Daniel ang asawa niya, gayong magkasama sila sa bahay? Wala. Sige. Pag dumating paki sabi na pumunta siya sa office ko. Bili niya sa dalaga ni tinanguan naman ni 2.80 nagtatakang sinundan ng tingin ang lalaki. Ano kaya nangyari doon? Samantala sa kabilang banda, ay kasalukyang minamaneho ni Alice ang sasakyan na ibinigay sa kanya ng asawa. Wala sa sarili na minamaneho niya ang sasakyan papunta sa iisang lugar. Tinatahak niya ngayon ang lugar kung saan nakatayo ang bahay ng asawa niya. Naisipan niyang puntahan ito. Hindi niya alam kung bakit parang may kung anong nag-uudyok sa kanya na puntahan ang bahay ni Daniel. Ipinark ni Alice ang kotse malayo sa bahay na ipinagawa ni Daniel. Iwan ba niya kung bakit? Pero malakas ang kabog ng dibdib niya, habang nakaupo sa driver's seat at pinapanood sa malayo ang bahay. Kanina habang masayang nakikipag-usap ang asawa niya sa babae, ay parang tinatorak ng libo-libong punyal ang dibdib niya sa nakikita. Hindi pala niya kayang makitang masaya ang asawa na kasama ang ibang babae, kaya mas pinili niya ang yumuko, upang hindi makita ng mga ito ang isa-isang pagpatak ng kanyang luha. Imbis na pumasok sa office niya, ay tinungo niya ang banyo at doon inilabas ang sakit. Hanggang sa maisipan niyang hindi na papasok. Ang balak sana niya ay uuwining muna siya ng bahay, sa hindi malamang dahilan, ay para siyang inuudyukan ng kung sino napuntahan ng bahay. Kaya ngayon andito siya.
Parang iwan na nakatingin sa bahay ng asawa. Magdadapit hapon na nang maisipan ni Alice na umalis sa lugar. Pero bago pa man siya makaalis doon, ay nakita niya ang pagdating ng sasakyan ng asawa na ikinakabog ng husto ng kanyang dibdin. Anong meron sa bahay at nandito si Daniel? Naitanong niya sa isip. Agad naman nasagot ang kanyang mga katanungan nang makita ang babae na lumabas ng bahay, at nakangiting sinalubong ang kanyang asawa. Pakiramdam ni Alice ay para siyang pinagsakluban ng langit sa mga nakikita. Siya ba ang babaeng mahal ng asawa? Dito ba siya natutulog sa tuwing hindi siya umuuwi? Ang daming katanungan ang naglalaro sa isipan niya, na alam naman niya ang sagot. Hilam sa luha ang mga matang minaneho ni Alice ang sasakyan palayo sa lugar. Ngayon niya sinisisi ang sarili kung bakit niya nararamdaman ang lahat ng ito. Hindi na sana siya pumayag na magpakasal. Ang bigat sa dibdib ang isiping siya ang balakid sa kaligayahan ng kanyang asawa. Habang nagmamaneho, ay isa-isang bumabalik sa balintuto niya ang lahat ng mga nangyayari. At dahil sa pag-iyak ay hindi niya namalayan ang papasalubong na kotse sa kanya, at huli na nang makita niya ito. Dahilan ng pagsalpok ng kanilang mga sasakyan. Kanina pa tumutunog ang cellphone mo. Baka importante yan. Nakangiting sabi ni Bernadette na nagliligpit ng gamit nito. Yung asawa ko. Nakangiting tugon ni Daniel, at sinagot ang answer button. Hello, sir. Kayo po ang tinawagan namin, dahil kayo po ang nasa last call registry nitong cellphone ni ma'am. Anong nangyari? Nasaan si Alice? Nasaan ang asawa ko? Hindi na niya nagawang patapusin magsalita ang nasa kabilang linya, nang biglang binundol ng kaba ang dibdib ni Daniel, nang ibang tao ang narinig niya sa kabilang linya imbis ang asawa. Sir, puntahan niyo na lang po sa St. Luke's Hospital si ma'am. This is Officer Chan ng Transportation Department. Nagkaroon po ng aksidente dito at involve ang asawa niyo. Nabitawan ni Daniel ang cellphone na hawak, nang marinig ang sinabi ng polis sa kanya sa kabilang linya. Nagtatakang napatingin naman ang kasama niyang si Bernadette, dahil sa naging reaksyon niya. Anong nangyari? Anong sinabi ni Alice sa'yo? Nagtatakang tanong ni Bernadette nang makitang namumutla ang binata. At nabitawan ang cellphone. Hindi si Alice ang nakausap ko. Kailangan ko nang umalis. Tawagan mo na lang ang kuya mo, para siya na ang tutulong sa'yo na hakutin ang mga gamit mo. Paalam niya sa dalaga na hindi man lang hinintay ang pagsagot nito. Kaagad niyang minaniho ang sasakyan papunta sa ospital, na sinabi ng polis sa kanya na puntahan. Pagkarating ng emergency room, ay kaagad niyang tinanong ang nurse sa front desk. Miss, meron bang inihatid dito na babaeng involved sa car accident? Sir, kayo po ba ang guardian ni ma'am? Tanong ng nurse sa kanya na tinanguan naman niya kaagad. Walang malay po nang dumating si ma'am, at kasalukuyang ginagamot na po ng doktor. Pwede niyo po siyang puntahan. Nasa dulo lang po nitong pasilyo ang kwarto ni ma'am sir. Pag-iinforma ng nurse kaagad, na nagpasalamat si Daniel, at patakbong pinuntahan ang kinaroroonan ng asawa. Nang makarating sa dulo, ay kaagad na nakita niya ang asawang natutulog at may benda sa ulo. Hinawakan niya ang kamay ng asawa, at umupo sa tabi nito. Hindi pa siya nagtagal sa pagkakaupo, ay dumating ang polis at nagpakilala sa kanya. Napag-alaman po namin na ang driver ng sasakyan na nakabangga kay ma'am, ay lango sa alak at wala sa tamang lane, kaya nabangga ang sasakyan na minamaneho ng asawa niyo. Saan po nangyari ang aksidente officer? Tanong niya sa polis. Dahil hindi niya nakita buong araw ang asawa, at iniisip niyang umuwi ito sa bahay nila. Kaya hindi na niya inalam. Ang balak niya ay kakausapin niya ang asawa pagka-uwi niya mamaya. Inuna lang niyang tulungan si Bernadette na tanggalin ang mga gamit nito sa bahay nilang mag-asawa, dahil tapos na sa renovation ang bahay ng babae. Yun ang dahilan kung bakit pansamantala muna silang tumitira sa kondo, dahil nakiusap si Bernadette na makitira muna sa bahay na ipinatayo niya, hanggat hindi pa natatapos ang pag-renovate sa bahay niya. Kung kailan nakahanda na ang lahat, para sa paglipat nila, ay saka pa mangyayari ang aksidente. Alam niyang nanggaling sa bahay nila ang asawa, at nakita nito si Bernadette doon. At habang nagmamaneho ito pauwi, ay saka ito na aksidente. Gustong sisihin ni Daniel ang sarili. Kung sana sinabi na lang niya sa asawa ang tungkol sa pagtira ni Bernadette sa bahay, at kung bakit niya ito kasama kanina, ay baka naliwanagan ito.
Sana inuna niya ang asawa. Masyado siyang naging kampante. Ngayon niya sinisisi ang sarili sa kapabayaan niya. Bakit ba hindi man lang siya nag-effort na ipakita sa asawa ang pagmamahal niya? Bakit ba hinayaan niya lang ang asawa na iwasan siya? Napakawalang kwenta niya para isiping binibigyan lang niya ng time si Alice para makapag-adjust. Sir, kayo po ba ang guardian ng patient? Tanong ng doktor na hindi niya namalayang pumasok sa room ng asawa. Ako po ang asawa ng pasyente, Doc. Kamusta po ang asawa ko? Tapos na ang CT scan ng inyong asawa. Hindi naman gaano kalala ang tinamong sugat niya. Kailangan lang muna ng pasyente ng pahinga. Paliwanag ng doktor. Nakahinga naman ng maluwag si Daniel dahil sa narinig. Naramdaman ko ang mainit na kamay na nakahawak sa kamay ko nang magising ako. Nung tiningnan ko kung sino ay nakita ko ang gwapong mukha ng asawa ko. He slept like a baby. Nakaupo ito sa plastik na silya malapit sa kama. Nakayuko ang ulo at mukhang nangangawit na sa posisyon nito. Hinela ko ng dahan-dahan ang kamay ko na hawak-hawak ni Daniel. I like to feel the warm feeling, pero ayokong sanayin ang sarili ko sa ganung uri ng pakiramdam. Ayokong masanay sa init na tanging sa asawa ko lang nararamdaman. Ayokong mahihirapan akong harapin ang bukas na hanapin ko ang init na kay Daniel ko lang makakamtan. Pag sakaling iiwan na niya kami ng anak namin. Gising ka na pala, may gusto ka bang kainin? Puno ng pag-alalang tanong ng asawa ko nang magising siya. At makita akong nakatingin sa kanya. Masarap sa pakiramdam na makitang nag-aalala din pala sa'yo ang iyong asawa. Pero sa lugar ko, ayokong makaramdam ng ganitong uri ng pakiramdam. Natatakot ako, dahil hindi ko alam kung kailan hihingi ng asawa ko ang kalayaan niya na kinuha ko. Umuwi ka na, malamig na tugon ko at iniwas ang tingin. Ilang segundong namayani ang katahimikan, at tanging ang malalim na paghinga ni Daniel ang naririnig ko. Okay, tatawagan ko na lang si Chris, para samahan kanya rito. Tugon nito na para bang may iba pang gustong sabihin, ngunit hindi na nito itinuloy. Sa labas lang ako habang wala pa si Chris. Walang siglang palm nito, at agad na lumabas. Paglabas niya ay saka ko lang pinakawalan ng luha kung kanina ko pa pinipigilan. Ang bigat sa pakiramdam. Nasasaktan ako habang tinitikis ang sariling nararamdaman. Hindi nagtagal ay muling pumasok si Daniel at nakangiti ito. Ngiting mapapansin kung walang sigla. Uuwi ako pag dumating na si Chris. Gusto mo ba dalhin ko si Angel pag bumalik ako? Malambing na tanong ni Daniel. Ano bang palabas ang ginagawa ng asawa ko? Hindi ko maintindihan kung bakit umaakto siya ng ganito. Hindi na. Magkikita naman kami pag makalabas na ako dito. Muli ay malamig ang naging pagtugon ko sa kanya. Tumango lang ito at parang naunawaan ang nais ko. Hindi na ito nagsalita o nagtanong pa. Habang hinihintay niya ang pagdating ni Chris, ay para namang naglalaro ang oras at para bang kay tagal ng pagpatak ng bawat segundo. Pakiramdam ko hindi umiikot ang kamay ng orasan. Kanina pa ako hindi mapakali. Lalo pa at nakatutok sa akin ang tingin ng asawa ko. Tahimik lang ito na tinitingnan ako. Hindi ko mabasa kung ano ang iniisip niya. Dahil blanko ang ekspresyon sa kanyang mukha. Gusto kong magsalita upang tanggalin ang awkward na nararamdaman ko, pero hindi ko magawa dahil parang nakabara lang sa lalamunan ko ang mga salitang gusto kong bitawan. Nako, sorry ngayon lang ako dumating. Boses ni Chris na bumasag sa malamahikang katahimikan na namamayani sa aming dalawa. Okay lang, hindi ka naman natagalan, si Daniel ang sumagot at tumayo. Ikaw na muna ang bahala sa asawa ko ha. Tawagan mo ako kung may kailangan. Bilin ni Daniel sa kaibigan ko. Para namang hinaplos ng malamig na kamay ang puso ko sa narinig. Bakit ang sarap sa pakiramdam na marinig mismo sa mga labi niya ang salitang asawa ko? Bye Han. Pagpapalam sa akin ni Daniel, at hinalikan ako sa noo. Bagay na hindi ko napaghandaan. Sige alis na ako. Muling palam nito bago humakbang palabas. Bago pa man siya makalabas ay tinawag ko siya. Daniel, na ikinatingin niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko napigilan ang sarili kong tawagin siya. Ingat ka sa pag-uwi. Medyo nauutol pa ako nang sabihin ang mga salitang binitawan ko, hindi ko alam kung tama ba na sabihin ko iyon. Pero nang makita kong ngumiti ito, ay parang biglang gumaan ang mabigat na pakiramdam ko. I will hunt for you.
Anito na ngayon ay kakitaan na ng sigla ang mukha. Kumusta na ang pakiramdam mo? Pangangamusta ni Chris ang pumukaw ng atensyon ko, na hindi napapansin na nananatiling nakatutok lang pala sa pintong nilabasan ng asawa ko. Ang sarap sa pakiramdam na may tinatawag kang asawa. Ang tanong lang ay kung hanggang kailan. Ngitian ko ito ng tipid, ang aking kaibigan bago sumagot. Okay lang ako. Bakit ka ba na-aksidente doon? At anong ginagawa mo sa lugar na iyon? Nagtatakang OC ni Chris sa akin na tinaasan ako ng kilay. May dinaanan lang ako. Pagdadahilan ko, mukha namang hindi naniniwala si Chris sa naging tugon ko, dahil inarap niya ako ng tingin. Marahil upang timbangin kung nagsasabi ba ako ng totoo. Tigilan mo ako sa ganyang tingin na yan. Maniwala ka na lang. May pinuntahan ako doon. Kunyaring pagtataray ko, upang matigil na ang kaibigan ko sa kakatanong. Sigurado ka? Kilala kita, Alice. Iba ang nakikita ko sa mga sinasabi mo. Naninigurong saad ni Chris. Alam kong tama ang sinasabi niya, ngunit gusto ko munang sarilinin ang mga dalahin ko. Chris, masakit ang ulo ko. Pagdadahilan ko at tumalikod ng higa sa kaibigan ko, at nagkunwaring matutulog. Ipinagpapasalamat ko naman ang tumigil na ito. Pero hindi pa rin nakaligtas sa pandinig ko ang pagbuntong hininga ng kaibigan ko. Alam kong nag-aalala lamang ito, pero ayokong sabihin ang dahilan ko, kung bakit ako humantong sa lugar na iyon. Ilang minuto ang lumipas, naramdaman ko ang paggalaw ng hinihigan ko sa likuran. Alam kong si Chris ang sumampa sa kama. Hindi nagtagal naramdaman ko na lang ang pagsukle ni Chris sa buhok ko. Alam kong may problema ka, Alice. Kahit hindi mo sabihin, nararamdaman ko yun, pero kung hindi ka pa handa na sabihin ito, naiintindihan ko. Anito habang patuloy na sinusuklay ang buhok ko. Nanatili lang akong tahimik, marahil inakala ni Chris na nakatulog na ako. Kung gusto mong umuwi sa bahay, go ka lang. Laging bukas ang bahay ko para sayo. Patuloy na pagsasalita ni Chris. Na hindi ko namalayang pamatak na ang luha ko. Gusto ko ring sabihin sa kanya na namimiss ko na siyang kasama. Gusto kong sabihin lahat ng sama ng loob ko, pero ayoko. Ayokong ipakita sa kaibigan ko na nasasaktan ako. Ayokong isipin niya na hindi ako masaya sa pagpapakasal ko kay Daniel. Habang pumapatak ang butil ng luha ko sa aking mga mata, ay hindi ko namalayang nakatulog na ako. Lumipas ang 1 linggo, at pinayagan na ako ng doktor na lumabas ng ospital. Sa mga nakalipas na mga araw na nananatili ako sa ospital, ay laging naruroon si Daniel. Nawawala lang ito sa paningin ko, kapag papasok ito sa trabaho, pero tuwing oras ng uwian nito, ay palagi siyang dumadalaw sa akin at pinagsisilbihan ako. Mga bagay na nakakapanibago, pero ikinatutuwa ng puso ko. Kung tatanungin ang relasyon naming dalawa, ay hindi ko masasagot. Natatakot akong tanungin siya ng tungkol sa kanila ng babae. Natatakot ako na baka pag tinanong ko, ay masasaktan lang ako. Dahan-dahan lang sa pagbaba. Si Daniel habang inaalalayan ako sa paglabas sa sasakyan. Kung titingnan kami, ay para kaming buong pamilya, at walang kahit anong nagaganap na hindi pagkakaunawaan. Kung ibang tao ang titingin, ay larawan kami ng masaya at puno ng pagmamahal na pamilya. Mommy, sigaw ni Angel habang tumatakbo palapit sa akin. Baby. Tuwang pagsalubong ko sa anak ko, na ikinatigil ko nang makita ang bahay. Welcome home, hon. Ani ni Daniel nang makalapit sa amin ng anak, at inakbayan ako. Nagtatakang napatingin ako sa kanya, nakangiti na nakatingin din sa bahay. Para akong napako sa kinatatayuan ko, para akong nakakita ng multo sa nakikita ko. Sorpresa. Gusto kong matawa. Totoong na sorpresa ako. Paanong dito kami titira kung nandito rin ang babae ng asawa ko? Han, may masakit ba sayo? Napatingin ako sa asawa ko nang marinig ko ang baritonong boses niyang puno ng pag-aalala. Na kahit sa mga mata ng anak namin, ay hindi ako nakaligtas. Why mommy, are you still hurt? Wala, pagod lang ako. Tugon ko at ngumiti ng pilit, at inabot ang kamay ng anak ko. Kung ganun, pasok na tayo para naman makapagpahinga ka na. Si Daniel na inakay kami ng anak namin papasok sa bahay. Nagpatyanod naman ako na sumunod sa asawa ko, na inaakbayan ako habang hawak-hawak ko naman sa kaliwang kamay ko ang anak namin. Surprise!
Sabay-sabay na sigaw ng magulang ni Daniel at ni Chris. Nakangiti silang lahat na nakatingin sa aming tatlo. Hawak-hawak ng kaibigan ko. At ng mommy ni Daniel ang tarpaulin na may nakasulat na welcome home. Napangiti ako sa effort ng mga taong nagmamahal sa akin. Pero sa kaibuturan ng puso ko, naroon pa rin ang pangamba at takot na lihim kong ikinukubli. Welcome home iha. Mabuti naman at nakalabas ka na ng ospital. Alalang-alala ang anak ko sa'yo, anang mommy ni Daniel. Na ikinangiti ko ng kimik. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko sa sinabi ni tita. Ihahatid ko lang po sa kwarto namin ang asawa ko. Agaw ni Daniel nang mapansin ang reaksyon ko. Sige. Magpahinga ka iha, alam naming hindi ka pa nakaka-recover sa nangyaring aksidente mo. Anang ginang na makikitaan ng pag-aalala.